Sige. Friends sa Joy Blanco, First Nido Castillon. So, ang position ko ngayon is I'm the manager ng ating Las Piñas City Command Center. And itama ko lang, hindi po ang title ko is Disaster Communication Manager. Ang title ko po is Manager ng City Command Center Manager. Ang command center kasi natin is para siyang call center. Yung call center na yon is doon pumapasok lahat ng non-emergency and emergency calls. So yung buhay namin doon is kapag may tawag, sasagutin namin tapos titingnan namin kung emergency siya or non-emergency. Kung emergency siya, i-filter namin kung para kanino siya. Kasi meron tayong DRRM doon. Kapag DRRMO, ang kailangan doon is more on, ang binibigay namin doon is ambulance assistance. Kapag BFP, syempre fire. Pag PNP, more on police matters. And traffic, syempre traffic and mga aksidente na hindi naman nagre-require ng ambulance. So yun yung mga nangyayari sa loob ng command center. Tapos meron naman din kaming mga calls na non-emergency. So yung mga nagtatanong lang ng mga updates regarding sa pasok, kapag may mga suspension, or kaya yung mga yung katulad nyo, mga nangihingi ng mga interviews or kaya ng mga details para regarding sa disaster. Ayan. So, yun yung mga finifilter naming calls. Yun yung mga nangyayari sa loob ng command center. So, ang duty namin as the City Command Center Manager is we make sure na lahat ng calls, emergency man yan or non-emergency, is nakikater namin ng maayos. So, ibig sabihin, kapag emergency calls, we make sure na kompleto yung details na ibinibigay or nakukuha namin doon sa caller, lalong-lalo na kung emergencies yan. So, kapag emergencies, kinukuha namin yung exact location ng patient, kung ano yung kailangan nila, kung kailangan nila ng ambulance assistance, yung name ng patient, hospital na gusto nilang pagdalhan, kung naka-communicate na yung hospital na pagdadalhan, yun yung mga informations. Dapat kasi once na ikaw ang nasa loob ng command center, kailangan nakukuha mo ng maayos lahat ng details nung caller para mas mabilis yung response time namin, lalo-lalo na kapag buhay ng tao yung pinag-uusapan. So yun yung main goal namin is matransfer agad sa tamang agency yung itinatawag sa amin. Syempre, di ba, as tao ko lang, pag may emergency, kapag relative mo yung nangangailangan ng tulong, syempre, kapag hindi ka nabigyan pansin or hindi mo agad nabigay yung kailangan nila, syempre, andyan yung mga galit na caller natin, lalong-lalo na pag feeling nila is pinapasa-pasa mo sila. So yun yung number one na kailangan na problem namin is yung nagagalit yung relative na hindi pa namin nakukuha yung complete details na ibababa na nila sa sobrang galit nila. So yun yung number one na pinakamahirap doon sa work, sa scope of work namin is yung mahingi agad yung buong details nang hindi nagagalit yung relative. Kasi syempre, for example, yung caller natin, mother niya is inaatake sa puso. 'Di ba? Matataranta ka, hihingi kami ng details, may mga nare-receive kami na bakit kailangan pantanungin yan, bakit ganyan, bakit ang tagal, bakit hindi agad magpapunta ng ambulansya. So,
tinatry namin na i-explain na kailangan po kasi namin makuha yung details para mabigay po namin agad sa responders natin para mabilis yung paghahanap ng bahay. Kasi yun, yung number one location. Kailangan eksaktong-eksakto yung location na ibibigay mo para mas mabilis at hindi maligaw yung ambulance natin. Plus, kung ikaw ay may preferred hospital, kunyari si mother, meron naman siyang doktor, itatawag natin doon sa hospital, tapos tatanungin natin kung makikater si mother. Hindi naman porket nandun yung doktor niya is makikater siya agad. Kasi may mga emergency room na sobrang daming patient na hindi na nila kakayanin na i-cater pa yung parating na pasyente. Yun lang yung problem namin, yung kapag yung relative or yung caller namin is galit, nahihirapan kaming kumuha ng complete details nila. Okay. So, ang Las Piñas po ay nahati sa dalawang district. Yung dalawang district na yon, ang District 1 natin ay may 11 na barangay. Ang District 2 natin ay may siyam. So, total of 20 barangays tayo. Lahat yon sakop namin. Actually, buong Las Piñas naman is kapag may tawag sa command center, kahit anong barangay we cater within Las Piñas. Yes. Lahat yon. Lahat yung 20 barangay na yon, kung nasan ka man, kapag kailangan mo, yes po, nagbibigay kami ng serbisyo doon. Okay, so itatama ko siya ha. Hindi siya for phases of communication. Siya po ay, anong term? Ang term na ginagamit po natin ay thematic area. So meron tayo sa disaster management, sa disaster risk reduction and management, ang hindi siya 4 phases of disaster communication, kundi ano po siya, 4 thematic areas. Yan. So yung 4 thematic areas na yan and its importance, ayan. Kaya tinanong kita kanina kung ano yung 4 phases mo kasi baka mali lang tayo ng terms na ginagamit. So thematic area siya. So sa thematic area natin, ang number 1 is prevention and mitigation. Number 2 is disaster preparedness. Number 4 is disaster response. And number 4 is yung ating rehabilitation and early recovery. So yun yung 4 thematic areas natin. So ang importance ng bawat isa, prevention and mitigation, ayan yung pagbibigay natin or pagpe-prevent ng prevention and mitigation by its word. Kapag may dumating na disaster, ano dapat iisipin natin? Kung earthquake yan, ano ang dapat nating i-prepare para pagdating ng disaster na yon is less or walang mangyayari sa Las Piñas. That's prevention and mitigation. For example, yung mga batas na ginagawa natin regarding sa disaster, magfo-fall under siya ng prevention and mitigation. Mga structural or non-structural na ginagawa ng engineering projects natin. For example, paglilinis ng kanal, that's prevention and mitigation. Yung paglalagay ng wall sa areas natin sa mga tubig para hindi siya bumaksak yung mga lupa natin, that's mitigation. Yun. Next, yung disaster preparedness, ayan yung mga trainings conducted, yung mga trainings na kinoconduct natin sa buong barangay para mayroon naman silang alam pagdating sa kunyari first aid, CPR, disaster orientation, ano bang dapat ginagawa before, during, and after a disaster. Diyan nagfo-fall siya sa disaster preparedness. Sa disaster response naman, ayan. So, kapag training ka na, dumating na ang bagyo, kailangan ng tulong, kailangan ng first aid, diyan nangyayari yon. Diyan din nangyayari yung relief operations, yung evacuation management natin, doon nagfo-fall sa disaster response. So after ng delubyo,
papasok na si rehabilitation and early recovery. Ano ibig sabihin nun? Yung sa rehabilitation and early recovery, diyan na mag-iisip yung ating city or yung ating barangay na kung paano babalik sa normal na buhay yung mga pamilyang na naapektuhan during a disaster. So andyan yung mga gumagawa ng mga bags para ibenta, yung mga sabon. Di ba nakikita niyo yun? Yung mga ganong activities, yun. And yan din yung mga kunyari may mga nasirang daanan during, kunyari earthquake, nasira yung daanan, dyan nangyayari yun sa rehabilitation and recovery. So yun yung apat na thematic areas and its importance po. Okay. Sa command center kasi, meron tayong radio. Yung radios natin, yung mga base radios natin, meron siya sa command center. And last 2 years ago, nagbigay ang city natin ng mga base radio per barangay. So lahat ng 20 barangays na yon is meron tayong base radio para nakakapag-communicate si command center diretso kay barangay. Next, ang means of communication namin is through phone calls. So, meron din tayong telepono sa command center pag kailangan natin sila. Mga barangay na tatawagan naman natin through telephone. Tapos, so, meron tayong base radio, telepono, emails. Through emails. Nagsasend kami ng warnings through emails, through letters. Tapos, sa mga group chats, no, nagamit din kami ng social media. Meron kaming Facebook page and meron din po kaming Messenger group chat na kasama lahat ng barangay secretaries, barangay disaster na kagawad, under ng disaster, yung mga kagawads na under ng disaster, and yung mga XO. So yun yung mga means of communication namin. Radyo, telepono, social media, and emails. Okay. Sa command center kasi, meron tayong radio. Yung radios natin, yung mga base radios natin, meron siya sa command center. And last 2 years ago, nagbigay ang city natin ng mga base radio per barangay. So lahat ng 20 barangays na yon is meron tayong base radio para nakakapag-communicate si command center diretso kay barangay. Next, ang means of communication namin is through phone calls. So, meron din tayong telepono sa command center pag kailangan natin sila. Mga barangay na tatawagan naman natin through telephone. Tapos, so, meron tayong base radio, telepono, emails. Through emails. Nagsasend kami ng warnings through emails, through letters. Tapos, sa mga group chats, no, nagamit din kami ng social media. Meron kaming Facebook page and meron din po kaming Messenger group chat na kasama lahat ng barangay secretaries, barangay disaster na kagawad, under ng disaster, yung mga kagawads na under ng disaster, and yung mga XO. So yun yung mga means of communication namin. Radyo, telepono, social media, and emails. Okay. Sa command center kasi, meron tayong radio. Yung radios natin, yung mga base radios natin, meron siya sa command center. And last 2 years ago, nagbigay ang city natin ng mga base radio per barangay. So lahat ng 20 barangays na yon is meron tayong base radio. Nangingin kami ng feedback mechanism. For example, sa radio,
syempre magbibigay kami ng announcement, tatawagin namin sa barangay. So kailangan, para alam namin na narinig nila yung message namin, kailangan nagfi-feedback sila. Or through phone, tapos kapag letters naman yung mga sinesend namin, meron silang receiving copy na nagtatatak sila na receive nila, anong araw, sino yung nag-receive, anong oras, yan. Yun naman. Tapos mga sa group chat, syempre yung mga nagre-reply doon. So kino-call out naman namin kapag alam namin na parang hindi nabasa, through phone, tatawagan namin. Nangingin kami ng feedback mechanism. For example, sa radio, syempre magbibigay kami ng announcement, tatawagin namin sa barangay. So kailangan, para alam namin na narinig nila yung message namin, kailangan nagfi-feedback sila. Or through phone, tapos kapag letters naman yung mga sinesend namin, meron silang receiving copy na nagtatatak sila na receive nila, anong araw, sino yung nag-receive, anong oras, yan. Yun naman. Tapos mga sa group chat, syempre yung mga nagre-reply doon. So kino-call out naman namin kapag alam namin na parang hindi nabasa, through phone, tatawagan namin. Nangingin kami ng feedback mechanism. For example, sa radio, syempre magbibigay kami ng announcement, tatawagin namin sa barangay. So kailangan, para alam namin na narinig nila yung message namin, kailangan nagfi-feedback sila. Or through phone, tapos kapag letters naman yung mga sinesend namin, meron silang receiving copy na nagtatatak sila na receive nila, anong araw, sino yung nag-receive, anong oras, yan. Yun naman. Tapos mga sa group chat, syempre yung mga nagre-reply doon. So kino-call out naman namin kapag alam namin na parang hindi nabasa, through phone, tatawagan namin. Nangingin kami ng feedback mechanism. For example, sa radio, syempre magbibigay kami ng announcement, tatawagin namin sa barangay. So kailangan, para alam namin na narinig nila yung message namin, kailangan nagfi-feedback sila. Or through phone, tapos kapag letters naman yung mga sinesend namin, meron silang receiving copy na nagtatatak sila na receive nila, anong araw, sino yung nag-receive, anong oras, yan. Yun naman. Tapos mga sa group chat, syempre yung mga nagre-reply doon. So kino-call out naman namin kapag alam namin na parang hindi nabasa, through phone, tatawagan namin. Nangingin kami ng feedback mechanism. For example, sa radio, syempre magbibigay kami ng announcement, tatawagin namin sa barangay. So kailangan, para alam namin na narinig nila yung message namin, kailangan nagfi-feedback sila. Or through phone, tapos kapag letters naman yung mga sinesend namin, meron silang receiving copy na nagtatatak sila na receive nila, anong araw, sino yung nag-receive, anong oras, yan. Yun naman. Tapos mga sa group chat, syempre yung mga nagre-reply doon. So kino-call out naman namin kapag alam namin na parang hindi nabasa, through phone, tatawagan namin. Nangingin kami ng feedback mechanism. For example, sa radio, syempre magbibigay kami ng announcement, tatawagin namin sa barangay. So kailangan, para alam namin na narinig nila yung message namin, kailangan nagfi-feedback sila.